Lahat tayo ay may kanya-kanyang gusto at mga pangarap sa buhay. Ngunit ang maakyat ang Mount Kinabalu ay isang karanasan na dadalhin mo panghabang buhay. Ang pag-akyat dito ay nangangailangan ng isang pusong malakas at ang isip na malinaw. Dahil sa mga hamon at pagsubok sa daan na talaga namang susubukin kung sino talaga ikaw, hanggang sa iyong matanaw ang tuktok na lahat ay inaasam. Kaya't lubos namin itong pinaghandaan, dugo at pawis ang aming inilaan upang magkaroon kami ng sapat na lakas dahil gusto naming mabiyayaan ng mga kahangahangang tanawin mula sa lupa sa ibaba at langit sa itaas. Kaya't tara na at samahan nyo kami sa aming paglalakbay upang akyatin ang pinakamataas na bundok dito sa Malaysia. Inagahan namin ang pagpunta sa airport. 4 na oras bago ang flight schedule namin dahil mahirap na kung sakaling magkaroon man ng aberya at dahil first time rin naming babiyahe patungo ng ibang bansa. 11:45 p.m. as we take off from Philippines to our destination, Kota Kinabalu. We are all looking forward to coming and seeing the beauty of Malaysia, specifically the Mount Kinabalu. 2:21 a.m. ay nakarating na kami sa Kota Kinabalu Airport. Napakiramdam namin ay isang hakbang na lang kami palapit sa matinding akyatan na nag-aabang sa amin. Kinailangan muna namin magpalipas ng ilang oras dito sa airport dahil mamaya pang alas 5 ang susundo sa amin. 4:30 a.m. ay dumating na ang van na maghahatid sa amin patungo sa Mount Kinabalu Park Headquarters. Nasa 2 oras mahigit ng biyahe papunta doon. Along the way ay nagpakita na agad sa amin ang napakagandang silhouette ni Mount Kinabalu na siyang nagpa-excite sa amin. At 7 a.m. ay nakarating na kami sa Mount Kinabalu Headquarters. Dito ay kinailangan muna namin mag-final repack ng gamit na dadali namin paakyat at yung ibang gamit ay iiwan sa hotel na may charge na 15 ringgit. Pagkatapos namin mag-repack ay nag-almusal na kami dito para meron kaming lakas dahil maya-maya ay magsisimula na ang matinding akyatan. Dito ay binigay na rin sa amin ng aming guide ang ID pass na gagamitin namin sa mga entry points sa Mount Kinabalu. Ito rin ang gagamitin namin doon sa hotel at restaurant. Kailangan mo itong ipakita doon sa mga staff dahil kapag wala ka nito, hindi ka nila i-accommodate. Bago makarating sa Mount Kinabalu Jump Off ay kailangan muna naming sumakay ng van. Dahil ang layo nito mula headquarters approximately 4 to 5 kilometers. Galing dito sa jump off ay kailangan muna natin maglakad ng 5 minutes papunta sa Timpohon Gate. Doon ay ibibriefing kami ng aming guide kung paano ang magiging setup ng aming flight. Dito kami sa Pondok Timpohon. Dito kami mag-orientation. Yan. Brief orientation.
All of you already here, yeah? So, good morning. How are you? Okay, that's good. Yes. So, okay, you have 4 mountain guide today and tomorrow. Yeah, I'm the leading this guide. So now we are here. We call it Timbukon Gate. 1,866 meters. So we stay in Panalaban, ya, Joe. Yeah, Panalaban Hut. Behind under the between the restaurant. Yeah. So we came to the 6 kilometers today. So elevation is 3,272 meter in the sea level. Yeah. So 6 kilometers today, all the way up. Yeah. No, some of the plate, some of the way. Pwede kasi pagka nagwanda di tayo, we are going too fast on that area. Pwede tayo Pagkatapos ng orientation at masagot lahat ng concerns namin, ay dumiretso na kami dito sa Timbukon Gate. Matapos namin lahat makapag-register, dumiretso na kami sa starting point. Pero bago ang lahat, syempre, hindi mawawala ang traditional na pagdarasal bago magsimula para sa aming guidance at protection during our climb. Surprisingly, ang unang part ng trail ay pababa agad hanggang sa Carson's Fall na ang pangalan ay nagmula sa first warden ng Kinabalu Park. Banayad pa at madali pa ang mga trail dito. After 30 minutes ng paglalakad mula sa falls ay narating na namin ang 0.5 kilometer na landmark. Malayo-layo pa ang aming lalakbayin. Kailangan namin marating ang 6 kilometer mark ngayong araw. Yun ay ang Panalaban dahil nandun ang restaurant at hotel na tutulugan namin. Sa pacing namin ngayon, nasa around 6 to 7 hours ang estimated time ko bago kami makarating doon. And soon enough ay mararating na namin ang unang checkpoint, ang Pondok Candis. Nandito na kami sa first stop. Okay. So 41 minutes na paglalakad simula dun sa starting point hanggang dito sa Pondok Candis. Wala kami mga kaimer sa Pondok Uba. Our second stop. Habang pataas kami ng pataas, ay unti-unting tumatarik ang mga trail dito. Pero ang kakaibang ganda ng mga tanawin dito ang siyang nakakapagpawala ng aming mga pagod. After 15 minutes ay nakarating na kami sa 1.5 kilometer mark. Marami ng mga steep staircase na trail ang mga sumunod dito. Time check mga kaimer. 10:53. We're here at Pondok Lowi. Ito yung mark na magsisimula na kaming pumasok sa Mossy Forest na park. Malalago ang mga puno dito at along the trail ay makikita mo ang mga iba't ibang klase ng mga mosses and ferns na tumutubo sa mga gilid lamang. Saktong alas 12 ay narating na namin ang pang-apat na checkpoint, ang Pondok Mempening. Dito na kami nagtanghalian at kailangan na naming mag-regain ng energy ulit. Sa lugar na ito ay maraming mga squirrel ka makakasalamuha. Hindi sila ilag sa mga tao. Parang sanay na sila sa mga mountaineer. Ay, isa pa doon sa dulo. After 30 minutes ng lunch, nag-resume na kami ng trekking. Nandun dire-diretso na to sa 6 kilometer sa Laban Rata. We're here at Layang-Layang.
This is almost 40 minutes from lunch. Dito ay nagsimula ng maging maulan ng panahon at unti-unti na ring lumalamig ang klima. Pinagdarasal pa rin namin na maging smooth ang aming climb. Hanggang dito sa 5 kilometer mark ay nagpatuloy pa rin ang pag-ulan. Kailangan namin mag-push dahil 1 kilometer na lang naman ang layo papunta sa Laban Rata. Here at 700 meters to Laban Rata Hotel. Hindi na lang. Makakapagpahinga na. Finally ay narating na namin ang Panalaban. To be honest, ito yung isa sa pinaka the best feeling sa hike namin na to. Dumiretso na kagad kami sa aming hotel. Iiwan lang muna namin ng mga gamit namin doon at magpapahinga ng konti at maya-maya ay magdi-dinner na kami. Morning mga kainan. Time check. 2 a.m. Breakfast muna tayo dito. Bumalik tayo dito sa pinagkainan natin kahapon. Maraming tao. Kasi sabay-sabay ito magsasamit eh. Tingin ka dito. Smile. Okay yung vibe ng restaurant dito. Lahat ng mga mountaineers ay dito nagtitipon para makakain ng mga sasarap na pagkain kahit paano ay makapag-relax. Bago ang malamig na akyatan sa dilim, biniripping muna kami ng aming lead guide kung paano ang magiging setup paakyat ng summit at nagbigay din ng kaunting advice. 5:30, the park ranger cannot allow to continue to the summit. Yeah. So limit time summit is by 7, and then we come back here by before 10 and 30. 10 and 30 is check out. And then after that, no more breakfast. After that, you need to buy the ala carte in the house restaurant. Yeah. Any question? Matagal pa ba yun? No. As we start the trek, lahat kami ay na-excite na may kasamang kaba. Lahat kami ay fully gear up na from headlight, trekking pole at mga down jacket. Handang-handa nang harapin ang lamig at madilim na akyatan papuntang Lowe's Peak, ang pinakamataas na peak sa Mount Kinabalu. Ayan, sundan mo si Sir. Kailangan namin i-maintain ang steady pacing, slowly but surely, para hindi agad maubos ang energy namin. Sino pong ka din? Sino mo marami? Dahan-dahan lang anak, dahan-dahan. Ito yung flashlight ko eh.
street lights na mga container dito. Sobrang dali. Anong oras na ma? Three minutes before 4 a.m. Yan, madilim pa rin. Wala na kaming ibang makita kundi ang city light sa baba at ang ilaw ng mga bituin sa kalangitan na para bang kami ay natutulala sa ilaw ng magkabilang mundo. Napakiramdam namin ay naglalakad kami sa ibang planeta. Eh, okay lang yan. And going up to Sayat-Sayat. Yan, dyan yung tuktok na yan. Sayat-Sayat. 1.2 kilometers from hotel. Okay. Dito. Pagkatapos ng 2 oras mahigit na akyatan ay narating na namin ang Sayat-Sayat checkpoint, Sayat-Sayat. Yun. ang pinakamataas na shelter dito sa Mount Kinabalu. Sayat-Sayat checkpoint. Time check. 4:45. Dito ay kinailangan namin ipakita ang aming mga ID pass sa officer para i-permit check at bago kami makapag-proceed papunta sa summit. Dito kailangan pakita yung ID. Number 5. One AI number 6. Okay, done. We're here at Sayat-Sayat checkpoint. Unti-unti na naming nasasaksihan ang pagbabago ng kulay sa kalangitan. Sumisilip na ang liwanag ng haring araw. Yan, malapit na kami sa summit. Konting-konti na lang. Thank you, Lord. Thank you sa lakas. Tibay at lakas ng loob na lang ang natitira sa amin para sa final push papunta ng summit. Patindi ng patindi ang lamig dito habang papalapit kami ng papalapit sa summit. Pero hindi namin mapigilan na huminto upang kumuha ng mga magagandang litrato at namnamin ang mga gandang tanawin dito. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati na akyatan galing ng Sayat-Sayat checkpoint ay narating na namin ang 8 kilometer na mark. So roughly, wala ng 1 kilometro ang layo namin papunta sa summit. Ang estimate ko ay mga nasa 35 to 45 minutes ay mararating na namin ito.
Konti na lang mga ka-gamer. Sana makuha natin yan ng 15 minutes. Dahil hanggang dun sa summit. Medyo paas na po siya eh. Nakakapagod kasi puro mga mabato eh. Nakakapagod yung mga bato-bato. Hindi gaya ng ordinary trail na lupa. Yan sa akin. Dahil na mga ka-gamer sa summit na. Ay, mga 5 minutes na lang yan. Whew. Medyo matarik pa rin eh. Sa wakas, at 7:20 AM ay narating na namin ang summit ng Mount Kinabalu. Walang mapaglagyan ang aming kaligayahan. Walang sawang pasasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa amin ng lakas at magandang panahon. Ang marating ang tuktok ng Mount Kinabalu ang pinaka-rewarding na feeling sa paglalakbay na ito. Masasabi mong worth it talaga lahat ng pagod, puyat, sakripisyo namin. Marahil, ito na siguro ang pagtatapos ng aming paglalakbay sa Mount Kinabalu. Pero ang bagong yugto sa mga susunod pa namin paglalakbay ay nakatatak na sa puso't isipan namin. Ang mga experiences at memories namin dito ay tatatak sa mga puso namin magpakailanman. Patunay lang ito kung bakit ba tayo nabubuhay at kung para saan ba tayo nabubuhay. At tulad ng mga pagsubok natin sa buhay, gaano man kataas ang naabot nating tagumpay, piliin pa rin natin laging magpakababa. Dahil ang taong nagpapakababa ay pinagpapala at lahat tayo ay pare-parehong nakatapak sa lupa.